Nag-book kami ng tour sa isang local travel agency around the Old Quarter. At ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa napakagandang probinsya located in the south of Hanoi. Kilala ang lugar sa tawag na Halong Bay by the Land. Declared by UNESCO as World Heritage Site. We paid 830,000 Vietnamese dong or 1,900 pesos for this tour. Inclusion of round-trip transportation, guide, entrance fees, and lunch buffet. Merong 3 main attractions na pupuntahan. Ang Hang Mua Cave, Trang An, at Walu. Kaya't samahan nyo kami umakyat, mamangka, mapagod, at mamangha sa ganda ng Ninh Binh. Good morning. Nandito pa rin tayo sa Hanoi at nag-aantay tayo ng ating pick-up dahil ngayong araw ay magtutour tayo sa Ninh Binh. So hanggang ngayon wala pa yung ano natin, yung ating pick-up. Ang usapan yung 7:20. So nandito kami ng 7:30 na nga, late na. Baka naiwan na kami. 40. Ilan na? 40. I think ito na ata guys. Dumating na. Ayan. At guys, so nasa bus na kami. About parang 15 to 18 persons lang ata dito sa bus. So small group lang yung binook namin. Actually mas mura yung bigger group. Pero nag-decide kami na smaller group na lang yung i-book namin. Para hindi ko alam, para hindi ganun ka-hassle at hindi magulo yung tour. So very comfy naman yung seat guys. Bumiyahe kami ng halos 3 oras at ang first stop ang Hang Mua Cave. Magte-trek tayo sa tuktok para makita ang nakakamanghang landscape. Finally guys, nandito na tayo after few hours of travel. So ang ating first na pupuntahan ay Hang Mua Cave or Mua Cave. So aakyat tayo dun sa tuktok. Doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung view. And it's about around 450 steps to 500 I think. So binibrief lang tayo ng ating tour guide. Ito na yung simula na ating struggle paakyat. May cave din dito before ka umakyat na hagdan. Ayun lang. Simple cave lang. So We can go? let's go, let's go. Wala pa tayo sa 50% ng inaakyat natin. And yung view, ang ganda na. Pero pagod na ako agad. Si nanay, kawawa naman. Pagod na ako. Teka lang, hinga lang ako. Pero wala pa kami sa tuktok guys. Pero ito yung view. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Ay. Ito guys. Ganda. Maganda yan. Pero ito maganda rin to eh. Dito sa kabilang side naman. To be honest guys, parehas lang halos eh yung kabila. Pero yung dragon kasi nandito. Dito sa side na to. Kung ako sa inyo, unahin nyo na lang yung may dragon. Sa next station ulit tayo. Marami namang resting station. Pero nakakapagod na talaga siya. Isang stage pa. And then na tayo sa dragon. And then ito yung, I think Tamkok ito. Itong area na to. So, hindi tayo dyan. Bale, magta-Trang An tayo. Nagpaiwan na dun si madam kasi hindi niya na kayang umakyat. Pero actually guys, konti na lang akyatin. Pero ayoko siyang pilitin kasi nahirapan na nga siya. So, dun lang siya sa may resting station. Antayin niya ako. Pero para sa inyo, pupuntahan ko para mapakita ko sa inyo yung view. Kung pupunta kayo dito, I think mas maganda yung comfortable kayo sa suot niyo, sa shoes or slippers maybe, hindi madulas. So again, nandito na ako sa tuktok guys, ang daming tao. Guys, ito yung dragon. Ang daming tao. Hindi ko sure kung makakuha ko ng picture dyan, kahit picture lang. And sobrang dulas niya. Hirap niya puntahan guys. So look, puro bato. And matutulis yung mga bato. So, mag-ingat kayo dito. Guys, ito talaga yung expectation versus reality again.
Sobrang hirap niyang puntahan guys. Look at the gap. Masyadong malawak, mahirap puntahan. And then as well, yung pabalik, same way lang. Na ako, ang hirap kasi napakadaming tao. Tapos syempre, isa lang yung daanan, masikip siya. So, and then yung mga bato na apakan may sobrang matulis. Pati yung hawakan mo guys. And I think safe naman kung konti lang yung tao, but sobrang dami. Ayoko mag-race. And then kailangan nang din balikan si Madam. So yeah, punta lang tayo sa next, and hopefully hindi ganun kahirap dito sa lugar na to. Oh ja. Dan heb je net even een andere enkel of zo, hè? Guys, kasama ko na si Madam at pabalik na kami sa baba. Medyo pagod na siya. Hindi pala, pagod na pala talaga siya. Pero ayun guys, honest lang, maganda naman yung lugar guys. Worth it naman kung sa worth it. Kaso ang problema lang is daming tao. So yun yung iniiwasan namin yung dami ng tao. So nasa baba na kami. And somewhere doon, yung Muak Cave. Tama ba yung pag-pronounce ko? Muak Cave. So doon. Sorry guys, hindi ko na kaya Pawis na pawis na ako. Nakita nyo naman yung pawis ko. And then ayun guys, mas maganda kung ano to kung ito yung hinuli sa tour, sa itinerary namin, ito yung hinuli. Kasi haggard ka na pawis na ako. And dala kayo ng extra na damit. Dahil pagpapawisan talaga kayo. Tinanggal ko na yung polo ko. Sobrang init guys. And then ito yung lotus sa likod ko. Ayan. So sa ngayon, konti pa lang yung mga flowers. I think hindi pa ganun ka. Hindi siya season. Ganun. Mas maganda to kung mas maraming lotus sa paligid. Second step, Walu Ancient Capital. Ito ay naging capital ng Vietnam during 10th and 11th century and serves as political, economic, and cultural center. Meron itong mga lumang temples at magagandang landscapes at isa sa pinaka-importanteng lugar sa kasaysayan ng Vietnam. Bago kami mag-proceed sa next stop, ay nag-lunch na muna kami. Hindi ko na nga nag-video ang parteng ito. Pero sulit dahil maraming options at masarap din ang pagkain. Kumain. And busog na si Simon. Ang food ay buffet. At marami din mga option ng pagkain guys. Like sa gulay, sa meat, sa rice, sa fruits. And mas basta marami. Hindi lang kasama yung drinks. Pero dito sa tour naman guys, may kasama namang water. But of course, magdala pa rin kayo ng extra dahil isang bote lang naman siya. So ayun, syempre dito sa lunch, sinulit na namin dahil hindi nga kami nag-breakfast. Next stop, the amazing Trang An. Di kalayuan sa ancient capital ay mamamangka naman tayo habang ina-enjoy ang napakagandang landscape ng mga limestone mountains at mga kuweba. Dito nga din pala ang setting ng movie ng Kong Skull Island. Mamamangka tayo at dadaan tayo sa mga cave. About maybe more than 2 hours then ang ating babangkain. So sa isang bangka ay 4 na pasahero ang sakay. So syempre possible meron tayong kasama dun sa bangka. And yun, nire-remind kami na mag-iingat kasi baka malaglag yung cellphone or hindi maging balance yung bangka. Sumambon siya. Sana hindi lumakas. Anyway guys, ito yung gagawin namin. Guys, nasa bangka na kami. Umulan. So bumili kami nitong kapote. So pagkasakay namin dito sa bangka, mina na yung ulan. Ang epic guys. Ang init nito, init sa pakiramdam. So yun yung mga kasama namin, mga kagrupo namin. And required magsuot ng life vest. So sinabi naman na mababaw lang naman to, pero required yun ng government nila. So yeah, panira ng outfit tong kapote.
Tinanggal ko na yung kapote ko. Ang init eh. Pero medyo may ulan-ulan pa konti. And feeling ko dun sa unahan mas malakas yung ulan eh. Ayan. Kasi iba yung ano eh, iba yung kulay ng, alam mo yun, ma-fog yung itsura. Ang init ng kapote guys, hindi ko kaya. Balik na lang natin mamaya pagkaan. Makas-takas ulit. Pero sana wag na para ma-enjoy natin. By the way guys, itong Chang'an ay kilala sa tawag na Halong Bay by the Land. And also, dito rin ginawa yung movie na Kong. Kong. Không, lấy cái dù cái chị ạ. Đúng rồi, ok. Cái này. Đấy, đúng rồi, cần kia nữa đấy. Mama. Ayun guys, hindi kami balance eh. Teka lang ha. Sa cave na tayo. Kita niyo ba ako? Ayan, para makita niyo ako. May dala akong flashlight. Ayan. O, diba? Nasa cave tayo. Maigli lang naman siya. Guys, nasa pangalawang cave na kami. Actually, kanina pa kami nandito sa loob eh. Hindi pa rin natatapos. Siguro mga about 3 minutes or mga 5, ganun. Ayun na pala. Ang haba niya. Ang mainit dito masyado sa loob. Para siyang ano guys, Palawan. Ang pinagkaiba lang. Sa Palawan, yung mga bato, diba, ano, patulis sa loob. Ito hindi. Ayan siya, ayan yung formation ng mga method. Ayan, nakalabas na tayo. Nagpap siguro. Binaba muna kami dito saglit. Ito ay temple. So 15 minutes lang kami dito. And malapit na kami bumalik sa pinanggalingan kanina. And then ito yung famous na ano, parang landmark dito. Parang siguro pagoda rin ata tawag doon. Ito. So nakabalik na kami dito sa pinanggalingan namin. At mahigit 2 oras yung binangka namin guys. About dito sa tour na to ay pwede kayo mag DIY actually. Diba, ang original na plano ko ay stay dito sa Ninh ng overnight and then the whole day mag-tour kami, magre-rent ako ng motorcycle. But hindi nga natuloy yon. So nag-book ako ng tour sa travel agency around Old Quarter. And also, pwede rin kayong mag-book sa Klook para hindi rin kayo mahirapan. But don't worry guys, kasi dun sa Hanoi Old Quarter, napakaraming travel agency na mag-arrange ng tour ninyo. Last stop, Pho Walu. Ang old town na ito ay may unique and well-preserved na arkitektura. Isa din ito sa pasyalan ng mga lokal. Maraming food stalls at coffee shop. But unfortunately ay hindi tayo magtatagal dito. And if you have time, I suggest you to stay at least 2 nights or more to explore this amazing destination. So nandito tayo ngayon sa Pho Walu. Hindi ko alam kung tama ang pagkakapronounce ko. So meron ditong pagoda. Wow, ganda guys. Ngayon ko lang kita. May mga lotus sa unahan. Lapit pa tayo ng konti guys. So ito may bridge dito papunta doon sa may part na yan. Guys, napanood ko to sa TikTok na yun yan, pagkagabi dito sobrang vibrant ng lugar. Maraming, ayan, bukas yan yung mga lantern na yan.
And sobrang ganda guys ng lugar. Kaso yun nga, hindi natin to maabutan ng gabi. So ayun, baka sunset sana maabutan din natin. So medyo against the light kasi nandun banda yung araw. So hindi ko sure kung maganda yung view sa likod ko ang capture ng camera. But again guys, ang ganda dito. Sobrang peaceful and malinis yung lake nila. And that side, ang daming coffee shop and another boat. May lantern din. Nalala nyo yung nasa Hoi An. Parang ganun, pero meron siyang bubong sa taas. Ang ganda. Mamaya pakita ko sa inyo pagka pumunta kami dun sa kabilang side. Alright guys, so ito yung boat na sinasabi ko dito. And ito ay mas magandang design actually compared dun sa Hoi An, saka dun sa yung kanina. Ganda na ito. So napanood ko rin yan sa TikTok guys, parang gabi sila nagbo-boat dito, tapos may mga lights. Ayun, ganda. Sana ma-experience nyo rin dito ng gabi guys, kapag mayroon pa kayong time na magala at mag-explore dito. Anyway, tawid ulit tayo dun sa kabila kasi may mga coffee shop ako nakita doon. Mag-try tayo ng kanilang local coffee. Bye-bye! Goodbye! So nagpa-picture sila tita sa amin. So sinama ko si Deb sa picture nila. Nakakatawa yung mga tita guys kasi ayun nga, nagpa-picture lang sa akin, ganyan. Tapos sabi ko isama niyo si Deb kasi kasi magka-dress sila. Nakakatawa. Mga ilang take din yan guys. So may picture din kami, share ko dito sa inyo. Parang siyang yung lake doon. But dito sa part na to, mas maraming, alam mo yun, yung mga stall, mga street food. So magta-try kami dito, bumili si Debs ng mangga. Ako gusto ko ng iced coffee sana eh. So wala pa ako nakikita. Halos lahat na nakikita ko dito is mga prutas and mga gulay na smoothie. So yun. Ito naman ay mga tuhog-tuhog. Ayan. Wala pa ako nahanap na iced coffee. Hindi iced coffee yung isang kanina. Tignan mo ko. Ito na yung mangga guys. Bamot naman na ito. Ano yung lahat? Ang sarap. Hindi siya maasim guys. Hindi siya sobrang asim. Tapos medyo maalat-alat na manghang. Parang sa atin. Parang siyang apple mango. Ganun. Parang masarap. Ako ng Ano? ito, powder. Explore pa tayo dun banda. Nag-timer ka? Hindi. Ayun menu coffee. Meron din silang taho. Parang sa atin. Tingnan nyo. Ang cute no? Ewan ko lang kung mainit siya guys. Merong ganyan sa Pasay ata di ba? Parang malamig siya. So ito mainit. Ewan ko baka lalagyan nila ng ice. So umorder na ako ng iced coffee. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung parang traditional na coffee nila. Yan. Naka-filter siya. So ito yung coffee ko ginagawa niya na. Ang ganda dito na pagka tambay. Kaso yun guys, limited lang yung oras namin. Mga 20 minutes lang ata kami dito. Kailangan namin bumalik doon sa bus. So, ayun. Ito yung ginagawa nila, oh. Coffee and tambay dito. Cool. 25k. So, 25k yung iced coffee. Guys, ito yung kape ko. Ang dark niya, Pero may milk to na halo, eh. Thank you. May milk na halo to, guys. So, tikman na natin. Sarap. Sarap, guys. Sarap na ito kasi puro yellow siya guys. Ayun o. Daming yellow. Pero ang sarap. Anyway guys, babalik na kami dun sa bus. Baka maiwan kami. Lagi kaming late. Yun. Lagi kaming late dun sa bus. Kaya lagi kaming hinahanap din. So syempre baka maiwan kami. Malayo-layo ang biyahe pabalik ng Hanoi. Anyway guys, ito na yung huli nating pupuntahan dito sa Linh Binh. And then babalik na tayo ng Hanoi.
At magpapahinga na tayo doon sa bus. So siguro mga 7:30 or before 8 kami makakarating doon. And dito ko na end itong video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And marami pa tayong adventure. Meron pa tayong isang pupuntahan bago tayo bumalik ng Manila. So don't forget to subscribe to my channel and turn on the bell para updated kayo sa mga bagong upload. And I'll see you next time. Cheers! Bye!